Kaya mo yan, Kuya Ning. Hindi po maganda ang pakiramdam ng tiyan ni tita. Ako na po ang iinom para sa kanya, hindi ko inaasahan. Hindi lang pala maganda ang campus queen, ang lakas pa uminom, hindi na nakapagtataka kung bakit mo nakuha si Inke. Simpleng usapan lang. Kung hindi kami magkasundo, maghihiwalay din. Hey, Xiaoyu, halika, upo ka. Bakit ka nandito? Napadaan lang ako sa malapit, narinig kong nandito ka kaya naisip kong samahan kang magsaya. Kaya ito pala ang bago mong girlfriend. Hello, ako si Shenian, walang kaso. Total, ang mga girlfriend ni Sian, mabilis dumating, mabilis ding umalis. Baka bukas hindi na kayo. Sian, nagsasara ang dormitoryo ko ng 10:00. Mauuna na ako, bahala ka. Yan ge, hindi ka ba natatakot na baka tumakbo ang campus queen na nakuha mo? Laro-laro lang naman yun, malaki at makapangyarihan ng pamilyang Fu, at ako ang nag-iisang tagapagmana. Paano ako magpapakasal sa isang mahirap na babaeng walang background? Nabalitaan ko, 1 linggo na ang nakalipas, may isang matalinong estudyante na nanligaw sa campus queen. Pero binasted dahil mahirap lang ang pamilya niya. Sa tingin nyo, magiging katulad din ba ng mga dating babae ang campus queen? Naiiwan na lang basta. Sabi ko nga, sino ba naman dito sa Kyoto ang makakatalo sa yaman ng pamilyang Fu? Oo nga, Sian, hindi ka dapat magpaloko sa ganoong klaseng babae. Di ba mas maganda? Ang paborito kong gawin ay ilantad ang tunay na kulay ng mga mukhang pera. Dahil gusto niyang magpanggap, sisibayan ko siya sa laro niya hanggang sa huli. Hintayin niyo lang, Fu Sian. Di ba sabi mo pupunta ka sa library para magbasa? Bakit ka napunta rito? Bigla ko lang naisip ang mamasyal. Hindi ba't kayong mga babae ang pinakamahilig mamasyal? Sige. Doon tayo sa kabila mamasyal. Pero mukhang mamahalin doon. Wow, ang ganda. HMPH. Katulad din pala ng ibang mga babae. Mr. Fu, tingnan po ninyo, ito po ang bagong dating sa aming tindahan, nag-iisa lang po ito sa buong bansa. Kung gusto mo, subukan mo. Pwede nyo po itong subukan, mambagay na bagay po sa kulay ng balat ninyo, gusto nyo po ba? Gusto ko, pero kung gusto mo, bilhin mo. Bakit mo binibigay sa akin? Dahil girlfriend ko ang may gusto, siya ang pagbayarin mo. Ako ang magbabayad. Oo naman, boyfriend mo lang ako, hindi ako gatasan. Miss, 80,000 po lahat, card po o scan? 80,000. Walang pera pero naglalakas loob pumasok sa jewelry store. Tingnan mo yung suot ng babae, hindi naman mukhang pumupunta sa mga ganitong lugar. Oo nga, ang amo, tingnan ng suot niya. Hindi pala, isa palang manggagamit na kakadiri. Pasensya na, hindi ko na po kukunin. Oh. Sian. Bakit mo ginawa sa akin yun kanina? Galit ka, di ba sabi mo gusto mo ako? Gusto nga kita, tama ka. Pero sa kasamaang palad, nalugi ang pamilya namin. Kaya baka hindi kita maibili ng pulseries na 80,000. Nalugi. Kailan pa nangyari? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Sabi na nga ba nang marinig niyang nalugi kami, hindi na nagpanggap. Sa madaling salita, wala na akong pera ngayon. Kung pera ang habol mo, iwanan mo na ako agad, kung hindi, mararanasan mo ang hirap. Lahat sila, dapat mamatay. Bakit ikaw, Fu Sian? Nalaman ko sa mga kaklase mo na dito ka nakatira. Para sa'yo to. Anong ibig sabihin nito?
Nandito lahat ng scholarship at allowance ko. Kahit hindi gaanong malaki, sana makatulong ito sa'yo. Binibigyan mo ako ng pera. Mauna na ako. Sa susunod, bawasan mo ang pag-inom ng alak. Masama yan sa katawan. Kung ganoon, hayaan mong makita ko ang katapatan mo. Xiaoyu, bakit kasama ni Fusien si Shen Nian? Hindi ba't nililigawan mo si Fusien? Ano bang alam mo? Pinaglalaroan lang siya ni Sien. Basta't mananatili ako sa tabi niya, darating ang araw na mapapansin niya rin ako. Pero parang seryoso na si Mr. Fu ngayon. Pupunta lang ako sa banyo. Boss Leo. Anong cool na Diyosa? Isa lang din siyang hamak na babae kailangang makita ni Sien. Ang tunay na kulay ng babaeng ito. Hayop kang babae ka, niloloko mo ako. Niloloko mo ako. Sien, bitawan mo siya bitaw. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Gusto mo na bang mamatay? Sien, bitawan mo muna siya baka may malalim na dahilan si Shen Nian malalim na dahilan. Anong malalim na dahilan para magsuot siya ng ganyan at samahan ang lalaking to uminom? Kung nahuli pa ako ng dating, baka nagkama na kayo. Ano bang ginagawa ninyo? Huwag, Sien. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Shen Nian. Akala ko iba ka. Hindi pala, mas mukha ka pang pera at hamak kaysa sa ibang babae. Hindi. Anong pinagsasabi mo? MS Shen, ito ba ang negosyong pinag-usapan natin? Ano? Anong negosyo? Sien. Alam kong kailangan mo ng pera ngayon. Kaya ako nakipag-usap ng negosyo kay Boss Leo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko. Array. Sien. Kaya talagang nag-uusap kayo ng negosyo. Ano pa ba? Mga baliw. Salamat. Para sa mga to bakit hindi mo sinabi sa akin? Nag-alala ako na baka maging pabigat sa'yo. Kalahating buwan pa lang tayo magkakilala. Hindi mo kailangang gawin to para sa akin. Para sa pera, nalugi na ako para sa pag-ibig. Hindi rin ako karapat-dapat. Gusto kita, kaya kusa ko itong ginagawa. Naaalala mo ba, isang buwan na ang nakalipas. May iniligtas kang waitress sa bar malapit sa eskwelahan. Alam kong hindi mo naaalala. Nagpa-part-time ako noon kasama ang kaklase ko. May nambastos sa akin. Ikaw ang tumayo at nagligtas sa akin. Ulila ako. Wala pang tumulong sa akin ng ganito. Gusto mo ako? Oo, mayaman ka man o hindi. Gusto kita. Kahit na nalugi pa ang pamilya mo. Naniniwala akong makakabangon ka rin sa sarili mong kakayahan. Kaya, pwede bang hayaan mo akong samahan ka? Gusto. Walang gusto sa mundo. Lahat ay pagkukunwari at pansamantalang pagsasama lang. Hindi ako taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Pag-isipan mong mabuti. Yan ge hindi ko masabi. Paglabas, nakasimangot pa umalis ka nga dyan. Yan ge, nag-away ba kayo ng campus queen na si Shen? Isang taon na to na adik na yata si Yan ge sa pagpapanggap na mahirap huwag mong sabihin na in love na siya kay Shen Nian. Gising ka na. Para sa'yo. Hindi mo kailangang bilhan ako ng regalo. Alam kong gipit ka sa pera ngayon. Ang kailangan ko lang ay manatili ka sa tabi ko. Huwag nang maraming Saturday. Tanggapin mo to. May regalo din ako para sa'yo. Ako mismo ang gumawa ng basong to. Bawal latin. Pwede na.
Laro lang naman, di ba? Ha ha ha, sige, sige tuloy lang. Halika, inom ka. Hello, Nian. May part-time job ako mamayang gabi. Baka gabihin ako. Matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Anong pag-ibig? Kahit birthday ko, hindi niya naaalala. Happy birthday, Cian. Happy birthday, Cian. Cian. Anong problema? Hipan mo na ang kandila. Hindi ba't hindi ka uuwi? Ginawa ko to para sorpresahin ka. Isip bata. Sige na, sige na. Mag-wish ka na. Ikaw. Huwag mo akong bibiguin. Yange, ilang taon ka nang hindi nagbi-birthday, labas tayo mamaya, mag-party. Lahat kami ay celebrate ka. Huwag kang malikot, nagluluto ako. May lakad ako mamaya, pero uuwi ako ng maaga. Magluto ka ng pagkain at hintayin mo ako. Hindi. Yange, party mo ngayon. Bakit ganyan ang suot mo? Ah, alam ko na, alam ko na. Nandito ka para magpakitang gilas sa pag-ibig ninyo. Halatang halata na bigay ni Campus Queen Shenny ang sapatos mo, buti alam mo. Hindi nga, Yange. Dati, yung mga ganitong klase ng sapatos, kahit sulyapan ayaw mo. Bakit ngayon, hindi ka na nandidiri sa pagiging cheap? Kung anong gusto kong isuot, yun ang isusuot ko. Oo naman, oo. Bigay ni Campus Queen Shenny, kaya pinakamaganda sa buong mundo, halika na hehe. Cian, ito ang regalong pinasadya ko para sa'yo, tanggapin mo. Hindi na kailangan. Cian, in love ka na ba kay Shenian? Cian, in love ka na ba kay Shenian? Ang hindi mapa sa akin ay hindi rin mapupunta sa iba. May gagawin pa ako, mauna na ako. Lahat ng gastos mamaya, sa account ko na lang. Cian, naaalala mo pa ba si Chen Yao? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba natatakot na baka maging tulad ni Chen Yao si Shen Nian? Ganyan din si Chen Yao noon, puno ng pagmamahal. Pero sa huli, hindi ba't sumuko rin siya? At nagtangka pang magpakamatay, muntik ka nang sirain si Shen Nian. Tumigil ka na. Cian, masaya ako na may nagugustuhan ka, pero ayokong ibigay mo ang puso mo sa maling tao. Malaki at makapangyarihan ang pamilyang Fu. Hindi ba alam ni Shen Nian ang kasabihang kahit bumagsak, malaki pa rin ang bagsak? Anong binabalak mo? Sinabi mo noon na ang tunay na puso ay pabago, bago kung ganoon, subukan natin kung gaano kakamahal ni Shen Nian. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa'yo? Shen Nian. Ang pagmamahal mo ba ay kayang tiisin ang pagkabigo? Yange, mamaya makisama ka, wag ng maraming Saturday. Hello, Cian. Anong problema? Babae, ikaw si Shen Nian, tama? May utang sa amin si Fu Cian, banihag na namin siya ngayon. Huwag niyo siyang sasaktan, magkano ang kailangan niyo, ibibigay ko. Hindi naman malaki, 500,000 lang. Pagkatapos ng 3 araw, dalhin mo sa swimming pool sa South City. Kung hindi namin makita ang pera, bangkay na lang ni Fu Cian ang aabutan mo. 500,000. 500,000. Ordinaryong tao lang siya, saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Kung susubukan natin siya, hindi dapat tayo maging malambot. Ang 500,000, kung pag-iipunan, makukuha rin. Mauna na kayo. Cian, baka dapat maiwan ako para samahan ka, Cian. Mauna na kayo, sige na. Uwi. Ibebenta ko ang bato ko.
Kung ransom ang kailangan ninyo, dala ko na. Pakawalan niyo na siya. Dumating ka nga talaga. Di ba sabi niyo hindi niyo siya sasaktan? Hindi mapakali ang lalaking to. Nagalit ang boss namin, balak putulin ng isang binti niya, huwag. Huwag ako na ang hihingi ng tawad sa boss ninyo para sa kanya, pasensya na po. Pasensya na, hindi sapat sabi ng boss namin, kung hindi mapipilayan tong lalaking to, hindi mawawala ang galit niya. Para hindi na siya umasta pang mayabang. MS Song. Pakawalan niyo siya, walang silbi ang pakiusap dahil girlfriend ka niya. Ikaw na lang ang managot. Ang buhay mo kapalit ng buhay niya. Ang tanga ko naman kung isusuko ko ang buhay ko para sa isang taong hindi naman ako ganoon kamahal. Umalis ka na. Kayong dalawa, kapag niloko niyo ako, mumultuhin ko kayo. Mabuhay ka ng maayos. Shen Nian. Ano ba? Hindi to marunong lumangoy. Shen Nian. Shen Nian. Shen Nian. Sige ikaw, Fu Xian. Tapos na ang pag-arte mo. Ang maganda kong palabas, ngayon palang magsisimula. May tumalon sa building. Bilisan mo, i-report mo sa titser. Ate. Hindi ba't yan yung girlfriend ni Campus Prince noong nakaraan? Oo nga, siya yata. Kahit sobrang yaman ng pamilya ni Campus Prince. Ayaw na ayaw niya sa mga babaeng mukhang pera. Hindi kaya ganoong klaseng babae si Chen Yao. Kaya iniwan ni Campus Prince, hindi kinaya kaya tumalon. Hindi kaya kapatid ni Chen Yao yang taong yan. Oo nga, tingnan mo, hindi ba't si Campus Prince yung nasa rooftop? Ah. Ate, nakita mo ba? Lahat ng tunay na pagmamahal sa mata ni Fu Xian ay puhunan lang niya para paglaruan ng iba. Ang akala mong tunay na pag-ibig ay panlinlang lang niya sa'yo, sa huli, pinaglaruan ka lang niya. Ha ha ha. Ate, bakit ang tanga mo? Ang bata-bata mo pa. Bakit ka magpapakamatay para sa ganoong tao? Pero huwag kang mag-alala. Kinausap na ni na mama at papa ang pamilyang Fu. Siguradong huhulihin nila lahat ng nanakit sa'yo. Vice President, naayos na po ang lahat. Ah. Nang makita kong okay ka lang, nakahinga ako ng maluwag. Wala ka bang pagpapahalaga sa buhay mo? Sian, wala na akong ibang paraan noon. Nagkataon na may nag-alok ng 500,000 para bilhin ang bato ko, kaya. Lalabas muna ako para magpahangin. Kaya nasaksak ka pa rin. Talagang nagsakripisyo ka. Sa pag-arte. Kailangan todo bigay. Huwag kang mag-alala, walang makakakita. Nakita ko ang hitsura ni Fu Xian kanina. Siya yung mayabang at mapanlinlang na Fu Xian. Salamat sa'yo, Kuya Zelen. Salamat sa akin. Kung talagang nagpapasalamat ka sa akin, siguraduhin mong mamamatay siya sa matinding paghihirap.
Huwag mo siyang bibigyan ng kahit anong pagkakataon. Sige na, tama na yan, magpahinga ka na. Lalabas na ako. Sana magtagumpay ka. Fu Xian. Dahan-dahan mong ibigay sa akin ang kahinaan mo. Ang magandang palabas na inihanda ko para sa iyo ay kasunod pa. Nasaan to? Ito. Ang magiging bahay na natin. Nian-nian. Sa totoo lang, naayos na ang problema ng pamilya ko. Mula ngayon, hindi mo na kailangang lumabas para kumita. Ako na ang bahala sa'yo. Naayos na. Sa tingin mo ba, tanga ko? O matagal mo na akong niloloko? Hindi, sa totoo lang, gusto akong subukan ng tatay ko. Gusto niya akong sanayin. Pagkatapos ng kidnapping, lahat ng paghihirap ay napalitan na ng ginhawa, di ba? Nian-nian, babawi ako sa'yo ng husto. Mahal kita. Nian-nian. Ate, tingnan mong mabuti. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Tatalikuran ng lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Nandoon pa ang nanay ko. Babalik ako doon. Nasa loob pa ang nanay ko, si Cheng Nian. Ang ate mo at ang mga magulang mo ay pinatay na ng pamilyang Fu. Gusto mo bang magpakamatay din? Kuya Zhengming. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Makapangyarihan ng pamilyang Fu. Hindi sapat ang ilang buhay na ito para pabagsakin sila. Kung gusto mo ring maghiganti, kailangan mong mabuhay ng maayos. Naiintindihan ko. Itay, inay. Ate. Mula sa langit, tingnan ninyong mabuti, tiyak na ipaghihiganti ko kayo. Pagbabayaran ko si Fu Xian. Nag-check up kami bukod sa pagkalunod. Natuklasan naming kulang ng isang bato ang pasyente. Anong sinabi mo? Nian-nian. May masama ka bang nararamdaman? Ayos lang ako. Sabi ng doktor, kulang ka raw ng isang bato. Ano ang nangyari? Ginoong Joe. Salamat sa iyong kooperasyon. Hindi ko inakala na totoong mamahalin ako ni Fu Xian. Talagang kahanga-hanga ang palabas na ito. Sayang lang at gaano man ako kamahal ni Fu Xian. Hindi pa rin ako makakapasok sa pamilyang Fu. Basta't mapatatag ko ang posisyon ko sa pamilyang Fu. Mapapasa iyo si Fu Xian. Sa susunod na Lunes, may business bidding ang pamilyang Fu, kukunin ko ang plano. Sana ay mabawi ni Ginoong Joe ang nararapat sa kanya. Siyempre. Binibining Shen Nian. Sana ay hindi ako biguin ni Ginoong Joe. Ang isang babaeng tapat magmahal ay tunay na isang mabuting asawa. Halika Xian, bakit mo siya dinala? Kilalanin niyo siya, mula ngayon siya na ang hipag ninyo. Kumusta sa lahat? Ako si Shen Nian. Girlfriend ni Xian. Nakuha ko. Mula ngayon, tawagin niyo siyang hipag, ha? Congratulations, hindi ko akalain na darating ang araw na mapapaamo si Kuya Yan. Tumahimik ka, nahirapan akong yayain siya. Huwag kang maging gago. Xian, kayo. Congratulations sa inyo. Salamat, talagang karapat-dapat kang maging campus beauty, ang galing ng iyong mga galaw. Ate Zhang Ye, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ang galing mong magpanggap, pero marami na akong nakitang babaeng tulad mo. Naloko mo si Xian, kaya magaling ka talaga. Ikaw naman, hindi ka ba napapagod magpanggap? Nakikita mong mahal na mahal ako ni Fu Xian, kaya halos mamatay ka na sa inggit, di ba?
Halos madurog na ang mga ngipin ni Wo Sihang. Kung ako sa'yo, ang landi mo rin. Anong pinag-aawayan ninyo? Sian, huwag kang magpaloko sa babaeng yan. Matagal ko nang sinabi sa'yo na huwag mong gagalawin si Shen Nian. Sino ba si Fu Xian? Ang lakas ng loob mong sabihin yan sa kanya. Pero mahal ko na siya ng maraming taon. Hindi ako makapapayag. Wan Zuan, pakiramdam ko may kakaiba kay Shen Nian, pwede mo ba siyang imbestigahan para sa akin? Kung malaman ni Xian ang ginagawa mo, siguradong babalatan kanya ng buhay. Nakikiusap ako sa'yo, magkababata tayo. Titiisin mo bang hindi ako tulungan? Sige na nga. Huling beses na ito. Kawawang Hangul. Xian, bakit mo kinansela ang lahat ng partnership sa Jiang Corporation? Nakipag-partner si Zhou Nanchuan sa pamilyang Jiang. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ngayon ko lang din nalaman. Kahit na kasabuat pa rin ang pamilyang Jiang ninyo. Lumabas ka, ayoko nang makita pa ang mukha mo. Fu Xian, ang sama mo kahit na taga-pamilyang Jiang ako, hinding-hindi ko inisip na saktan ka. Alam mong mahal na mahal kita, bakit mo ito ginagawa sa akin? Ang pagmamahal mo, tinitingnan mo lang naman ang posisyon bilang asawa sa pamilyang Fu. Magkano ba ang halaga ng pagmamahal mo? Pero kahit papaano, hindi kita niloloko. Hindi tulad ng ibang babae dyan, tumingin kang ang mabuti, hindi ganoon kasimple si Shen Nian tulad ng inaakala mo. Hindi ikaw ang dapat humusga sa kung anong klaseng tao siya. Zhou Jia, paalisin mo siya. Simula ngayon, ayokong makita ang sino man mula sa pamilyang Jiang sa Jingdo. Fu Xian, pagsisisihan mo ito. Inampun mula sa ampunan sa edad na 15. Pagkatapos ng 6 na buwan, kinupkop. Pagkatapos noon, walang nang impormasyon. Blanko ang mga tala bago siya mag-15. Sa loob ng 3 taon na iyon, ano kaya ang pinagdaanan niya? HMPF. Hindi marunong lumugar. Isang matagumpay na pakikipagtulungan. Nakauwi ka na. Nakita ko ang balita. Kinilala ng pamilyang Fu ang anibersaryo ng Zhou. Nian. Mahal kita. Lolokohin mo ba ako? Syempre hindi. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang isang mahalagang plano ay nalik. Isang 5 bilyong proyekto ang basta nalang ibinigay. Araw-araw, puro ka lang babae o pag-inom. Akala mo ba hindi na kita kayang kontrolin, ha? Aalamin ko ang nangyari. Hindi na kailangan simula ngayon. Ipapaubaya mo sa kapatid mo ang proyektong ito. Kapatid. Oo, kuya, hindi ko inakala na magkapatid pala tayo. Ngayon ko lang din nalaman ng balitang ito. Magaling ang galing ninyong magtago. Dahil anak kita. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Fu Nanxing. Tungkol naman sa pamilyang Zhou. May ipapadala akong aayos niyan, opo, itay. Ma'am. Ginoong Vice-Presidente. Ako po ang girlfriend ni Xian. Ang pangalan ko po ay Shen Nian. Ikaw pala ang babaeng gusto ni Xian. Laging nagpapakasasa sa alak at babae, huwag mong ituon ang lahat ng atensyon mo sa iisang babae. Bigyan mo rin ng pansin ang mga gawain sa kumpanya. Nakakatawang marinig yan mula sa'yo. Talagang nakakatuwa. Xian, huwag mong kausapin ng ganyan ng tito mo. Nag-uusap kami ng anak ko. Sino ka para makisawsaw? Ang isang babaeng tulad mo ay naghahangad lang ng pera at kapangyarihan ng aming pamilyang Fu. Hindi ka karapat-dapat para sa anak ko. Itay, si Nian ay girlfriend ko. At siya ang magiging asawa ko. Kaya sana, igalang mo siya.
Gusto mo siyang pakasalan. Hindi ako papayag. Pumayag ka man o hindi. Ito ang desisyon ko. Walang hiya malaki at makapangyarihan ng pamilyang Fu, ikaw ang magmamana nito sa hinaharap. Magpapakasal ka sa isang tulad niyang babae. Gusto mo bang gawing katatawanan ng pamilya Fu sa buong Jingdu? Itay, nakauwi na ako. Katatawanan. Ngayon, kahit anak sa labas ay pwedeng umuwi para magmana. Hindi na ba sapat ang pagiging katatawanan ng ating pamilya? Ikaw. Itay. Kuya, hindi maganda ang kalusugan ni Itay, huwag mo siyang galitin. Sino ka sa akala mo para turuan ako? Kapatid mo siya. Sinasabi ko sa'yo, si Nanxing, tulad mo, ay may karapatan ding magmana sa Fushi. Ngayon, napakahalaga ng proyekto sa M-Country, huwag mong sayangin ang oras mo sa isang babae. Itay, makukuha ko ang proyekto. Maghintay ka lang at makikita mo. Dahil hindi kami welcome dito. Aalis na lang kami. Sino? Hey. Ate, huwag kang mag-alala. Pagbabayaran ko si Fu Xian at ang buong pamilyang Fu. Nian, huwag kang kabahan. Hindi, medyo nasasabik lang ako. Nasasabik. Kasi dati, sa TV ko lang nakikita si Ginoong Fu. Young Master, nakauwi na po si Sir. Halika, Ginoong Fu, naayos na po ang lahat. Bakit ka nanginginig? Wala, medyo malamig lang. Binibining Shen, maghanap tayo ng lugar para mag-usap. Pasensya na, ikalawang Ginoong Fu, sa tingin ko, wala tayong dapat pag-usapan. Hindi mo na ba gustong pakasalan si Fu Xian? Nakita mo na ang sitwasyon kagabi. Hindi papayag si Fu Nanchuan na pumasok ka sa pamilyang Fu. Huwag mong sabihing naniniwala kang kakalabanin ni Fu Xian ang buong pamilyang Fu para sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Makipagtulungan ka sa akin, basta't matagumpay kong makuha ang Fushi. Tinitiyak ko sa'yo na walang makakapigil sa pagpapakasal mo kay Fu Xian. Pasensya na, ikalawang Ginoong Fu, malaki ang tiwala ko kay Xian. Kaya sa tingin ko, hindi na natin kailangang magtulungan. Sigurado ka bang hindi mo na pag-iisipan? Cheng Nian. Oh, pasensya na. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Oh. Cheng Nian. Ikaw si Cheng Nian. Pasensya na, nagkakamali ka ng tao. Anong nagkakamali ng tao? Hindi ba't ikaw si Cheng Nian? Nang magkaproblema ang pamilya mo noon, huminto ka sa pag-aaral. Pero sa hitsura mo ngayon, mukhang maganda naman ang buhay mo. Bitawan mo ako, anong drama yan? Huwag mong sabihing tulad ka ng ate mong si Cheng Yao na nakahanap ng mayamang sponsor. Sinabi ko nang nagkakamali ka ng tao. Imbestigahan mo para sa akin ang kapatid ni Cheng Yao, si Cheng Nian. Alamin mo kung sino talaga siya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Simple lang, makipagtulungan ka sa akin basta't ako ang magmamana ng pamilyang Fu. Ipinapangako kong ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Paano kung tumanggi ako? Binibining Shen, mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Kundi kailangan mong makipagtulungan sa akin. Kung malaman ni Fu Xian na lumapit ka lang sa kanya para ipaghiganti ang iyong ate, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Tinatakot mo ba ako? Binibining Shen, huwag kang masyadong kabahan. Tutal, ang pakikipagtulungan sa akin ay mas magpapadali ng lahat para sa'yo. Iisa lang naman ang layunin natin. Mukhang hindi ako binibigyan ng pagpipilian ni ikalawang Ginoong Fu. Sa tingin ko, sa pagitan nating dalawa, kung hindi tayo magiging kakampi, magiging magkaaway lang tayo. Sige, pumapayag ako. Mula ngayon, magkakampi na tayo.
Ano ang gusto mong gawin ko? Pigilan mo si Fusien na dumalo sa bidding bukas. Bukas, magpapadala ako ng mga taong tutulong sa iyo para pigilan si Fusien. Binibining Shen. Huwag mo akong biguin. Sigurado ka bang nakipagtulungan ka na kay Zhou Nanxing? Tama ka, si Zhou Nanxing ay isang taong malalim mag-isip, gagawin niya ang lahat para makuha ang Fushi. Sa pakikipagtulungan sa kanya, mas mapapabilis talaga ang mga bagay-bagay. Hindi ka ba niya pinaghihinalaan? Akala niya, hawak na niya ang kahinaan ko. Kaya ipapakita ko ang sarili ko bilang isang perpektong kasangkapan. At ibibigay sa kanya. Imbestigahan mo para sa akin ang kapatid ni Cheng Yao, si Cheng Nian. Alamin mo kung sino talaga siya. Nahulog na ang isda sa pain. Young Master, nandito na po tayo. Hello, Nian. Unang Ginoong Fu, kung ayaw mong mapahamak ang babaeng ito, pumunta kang mag-isa sa bodega sa pantalan ng black market. 1 oras lang ang ibibigay ko sa'yo. Kapag lumampas, wala na. Sino ka? Hoy! Young Master, magsisimula na ang bidding. Nian. 20 minuto pa lang, mukhang napakahalaga ng babaeng ito sa'yo, Ginoong Fu. Huwag kang magsayang ng laway, pakawalan mo siya. May araw ka rin pala. Hindi ko akalain na mababaliw ka, Ginoong Fu, para sa isang babae. Tigilan mo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Napakatapang. Hindi gaanong marami, 1 bilyon lang. Sige, maghahanda ako. Hindi ako nagtitiwala sa'yo. Bibigyan kita ng 5 minuto. Ilipat mo ang pera sa card na ito. Pwede mo na ba siyang pakawalan ngayon? Magsisimula na ang bidding, bakit wala pa si Fusien? Itay, mukhang may nangyari sa binibining Shen na iyon. Nagpunta siya para ayusin ano. Matagal nang pinaghirapan ng Fushi ang proyektong ito. At hindi siya darating dahil lang sa isang babae. Walang hiya. Itay, sinusubaybayan ko ang proyektong ito. Bakit hindi na lang ako ang pumalit kay kuya? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mag-ingat. Isang kasiyahang makipagtulungan sa inyo, tiyak. Ginoong Fu, hindi dumating ang panganay ninyong anak sa bidding ngayon. Ito ba ay utos ninyo, o ibig sabihin ay ipapasa ninyo ang posisyon sa inyong pangalawang anak na kada rating lang para magmana? May kakayahan si Nanxing. Huhubugin ko siya ng maayos. Matanda na ako. Kailangan ng magmamana ng aking mga ari-arian. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Patayin nyo siya. Ah. Ayoko ng gamot. Hindi ka makakaalis dito ngayon. Gagantihan kita sa lahat ng kahihiyang dinanas ko noon. Mas mabuting patayin mo na lang ako. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Fusin iyan, napakarami nila, hindi natin sila kaya. Sinong nagsabing hindi natin sila kaya? Kuya Yan, hindi ba ako nahuli? Lahat ng tauhan ko ay nagbabantay sa labas. Paano ka nakapasok? Kaya ba akong pigilan ng mga walang kwentang yun? Zhao Quan, noong trinedor mo si Kuya Yan, nagmakaawa ka sa akin para mabuhay, bakit ka pa bumalik para magpakamatay? Hipag, dalhin mo si Kuya Yan at umalis na kayo. Kami na ang bahala dito. Kuya, pasan kita, huwag kang mag-alala. Sugod. Patayin mo siya, at makakapaghiganti ka na, Shen Nian, patayin mo siya. Ha ha ha. Kung papatayin lang kita ng ganito. Masyadong madali para sayo.
Fusin iyan. Tara na Fusin iyan. Nakita ninyong hindi ako namatay. Siguradong may mga nabigo, hindi ba? Paano naman? Kuya kita kung mamatay ka. Malulungkot kami ni Itay. Malulungkot. Isang anak sa labas na pumunta sa pamilyang Fu, para saan? Malinaw na malinaw ang layunin. Kung mamatay ako, ikaw na ang magiging nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Fu. Pero lahat ng iyan ay haka-haka mo lang. Ikaw ang pinaka-nakakaalam ng alitan namin ni Zhao Quan. Ginamit mo si Zhao Quan para kidnapin si Shen Nian at takutin ako, itatanggi mo bang hindi mo ito gawa? Para sa isang babae. Hindi mo na ba pinapahalagahan ang buhay mo at ang Fushi? Bakit ako, si Fu Nanchuan, nagkaroon ng anak na tulad mo? Kung mamatay ako, hindi ba't may isa ka pang anak? Pasensya na po, tito. Kasalanan ko po lahat, kung hindi dahil sa akin. Hindi sana masasaktan si Sien. Wala itong kinalaman sa'yo. Kung tutuusin, kung hindi naging malupit ang Fushi, hindi ka sana madadamay. Tama na. Noon, masyado kitang kinonsinti. Alam na alam mo kung gaano kahalaga ang bidding na ito para sa Fushi. Kung hindi ka pinalitan ni Nanxing sa entablado, matagal nang nawala ang proyektong ito. Alam ko, kaya ang layunin ko ay hindi talaga itong bidding. Mukhang mabibigo ang mga pangarap ng ilan. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman talaga sanay ang Fushi sa pamumuhunan sa mga proyektong dayuhan. Kaya ang pinakaangkop na partner para sa Fushi ay ang pamilyang Zhu. Ang ibig mong sabihin, ang pamilyang Zhu ng Nancheng. Ang ibig mong sabihin, ang pamilyang Zhu ng Nancheng. Oo. Paano nangyari yun? Matagal nang hawak ng pamilyang Zhu ang Nancheng at hindi sila nakikipag-ugnayan sa mga pamilya dito sa Jingdo. Hindi mo kaya, pero hindi ibig sabihin na hindi ko rin kaya. Basta makuha natin ang pamilyang Zhu. Walang sino mang kapangyarihan sa Jingdo ang makakabanta sa pamilyang Fu. Ang Fushi ay gusto ko. Si Shen Nian ay gusto ko rin. Hay. Sige na. Kapag magaling na ang sugat mo, bumalik ka agad sa trabaho sa Fushi. Ang isang anak sa labas na pumunta sa pamilyang Fu. Dapat matutong mabuhay ng tahimik at maging masunurin. Huwag mong pakialaman ang hindi mo dapat pakialaman. At huwag mong hawakan ang hindi mo dapat hawakan. Fu Xian, alam mo ba kung ano ang pinakakinasusuklaman ko sa'yo? Iyang pagiging mapagmataas mo. Nakakadiri, alam mo ba yun? Dahil isa ka lang talagang hamak na payaso. Nakakatawa. Fu Xian, hindi magtatagal at malalaman mo kung sino talaga ang pinakakatawa-tawa. Pakasalan mo ako. Ayan, tumayo ka muna. Pumayag ka muna, bago ako tumayo. Pumapayag ako. Hindi ba tiyan ang puso ng walang hanggan na dinisenyo ng international designer na si Steven kamakailan lang? Sabi nila, nagkakahalaga raw ito ng 8 milyon. Talagang isang karangalan. Congratulations, Ginoong Fu, sa pagkuha sa magandang binibini. Ang ganda talaga ng hipag natin. Kaya pala niya nakuha ang puso ni Ginoong Fu syempre. Hindi lang maganda, mabuti pa ang ugali. Natatandaan mo ba yung gold digger na si Cheng Yao dati? Mas magaling pa ang hipag natin sa kanya ng 1 milyong beses. Hoy, may problema ka ba? Nag-propose si Ginoong Fu, bakit mo sinisipa yung tao? Sino si Cheng Yao? Ayan, sino si Cheng Yao? Hindi ko matandaan. Ang tanong ko, sino si Cheng Yao? Kuya yan, hindi mo naaalala. Yung babae noong nag-aaral pa tayo na nagtangkang magpakamatay sa pagtalon para pilitin kang pakasalan siya. Natatandaan ko pa, naging malaking issue yun noon, alam ko na. Fu Xian. Ganoon na lang ba kababa ang tingin mo sa buhay ng tao? Hindi. Nian, huwag mong isipin yan. Wala talaga akong kinalaman sa babaeng yun. Hindi ko alam kung bakit niya ginamit ang pagpapakamatay para takutin ako.
Tama hipag, saksi ako. Si Cheng Yao mismo ang lumapit, walang kinalaman si Kuya Yan namin dyan. Nian, kung hindi nabanggit ngayon. Nakalimutan ko na kung sino ang taong yun. Maniwala ka sa akin. Ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Nian. Ate. Hindi ka niya naaalala. Paano niya nagawang kalimutan ka? Haha. Haha. Anong nangyari sa'yo kahapon? Hindi mo man lang sinabi na may lagnat ka. Tapos bigla ka na lang umalis. Wala ito, medyo masama lang ang pakiramdam ko, ayaw lang kitang mag-alala. Nabasag ang picture frame. Pinalitan ko ng bago. Oo nga. Kung nabasag, palitan lang ng bago. Sa mga susunod na araw ay death anniversary ng nanay ko. Samahan mo ako, pwede ba? Sige. Napakaganda ng nanay mo. Oo nga, kaya noon, ginawa ng tatay ko ang lahat. Para lang mapakasalan siya. Hindi ba gusto ng nanay mo ang tatay mo? Hindi sa hindi niya gusto. Kinamumuhian niya. Noon, may ibang mahal ang nanay ko. Kung hindi lang humadlang ang tatay ko, hindi sana ako nabuhay sa mundong ito. At hindi sana siya nabuhay sa kalungkutan. At tinapos ang sariling buhay noong 7 taong gulang ako. Ate, bigla kong nalaman kung paano tuluyang wasakin ang pamilya Fu. Wasakin si Fu Xian. VP Fu, dito po, plano kong magtayo ng isang amusement park para may lugar na mapaglaruan ang mga bata. Dito naman, plano kong magtayo ng library para naman hindi mapabayaan ang pag-aaral at paglalaro. Dito naman po ang ating welfare center. VP Fu. Sila po ang mga estudyante mula sa Jingda University, nagbo-volunteer sila rito tuwing weekend. Direktor, gusto ko sanang mag-isa na libutin ang lugar na ito. Sige po, kayo po ang bahala. Ang iyong mga mata ay parang sa aking mahal. VP Fu. Bakit ikaw yan? Talagang lahat ng girlfriend ni Fu Nanchuan ay hinulma ayon sa itsura ni Jiang Ru. Kailangan ko talagang magpasalamat sa pagkakaroon ng mga matang kamukha ng sayo. Kung hindi, hindi ko talaga malalaman kung paano pakikisamahan ng mag-amang iyon. Ang iyong mga mata ay parang sa aking mahal. VP Fu. Bakit ikaw yan? VP Fu, hindi pa po ako tapos mag-aral. Ito po ay volunteer activity ng paaralan. Bakit biglang umalis si Fu Nanchuan? Ano ang kinatatakutan niya? Nakauwi ka na pala, Nian. Halika, palitan mo ang sapatos mo. Saan ka galing? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Binisita ko ang mga magulang ko na lawbat ang cellphone ko. Hindi ba't ulila ka? Nasa sementeryo sila. Sa susunod, gusto kong samahan mo akong bisitahin ang mga magulang ko. Sige. Sa susunod, sasamahan kita. Fu Xian, alam mo ba kung paano namatay ang mga magulang ko? Kung gusto mong sabihin, makikinig ako, pero ayaw kong malungkot ka. Sila ay binugbog hanggang mamatay. Sino ang gumawa niyon? Sabihin mo sa akin. Isang taong may mataas na posisyon, malupit at walang awa. Siya ang pumatay sa mga magulang ko. At ginawa akong isang ulilang walang tahanan. Sino siya? Hahanapin ko ang hustisya para sa'yo. Huwag na. Naniniwala akong malapit na niyang pagbayaran ang mga kasalanan niya. Tumabi. Hindi ka ba marunong dumaan sa ibang daan?
O sa tingin mo, dahil nakakapit ka sa isang mayamang binata, pwede ka nang maghari-harian dito sa campus. Ikaw itong sadya na humaharang sa daan ko. Anong kinalaman ni Fusian dito? Oo, hindi ko lang talaga gusto ang pagmumukha mo. Wala kang binatbat kay Jiang Yu. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan sa'yo ni Yang Master Fu. Ha? At gusto ka pa niyang pakasalan. Pero kahit anong mangyari, hindi ka tatanggapin ng pamilya Fu kailan pa ikaw ang nagdesisyon kung sino ang papapasukin sa pamilya Fu. VP Fu, hindi po iyon ang ibig kong sabihin kung ganoon ang ibig mong sabihin. Ang pamilya Chenyo na ba ang pwedeng manggialam sa pamilya Fu namin? Hindi po, hindi po. VP Fu, nagkamali po ako puro kasinungalingan lang po ang sinabi ko mabutit alam mong kasinungalingan lang iyon. Sa susunod, ingatan mo ang bibig mo opo. Opo. Salamat po sa tulong nyo, VP Fu. Kung gusto mong magpasalamat sa akin, layuan mo ang anak ko. Ru. Bakit palaging ipinapaalala sa akin ng mga mata niya ang tungkol sa'yo? Jiang Ru. Tito Fu, maligayang kaarawan po. Dad, may dala rin pong regalo si Nianyan para sa inyo. Tito Fu, alam ko pong hindi kayo nagkukulang sa mamahaling regalo. Kaya naghanda po ako ng isang pyesa sa violin para sa inyo. Tito Fu, maligayang kaarawan po. Ang pang-aakit ko, Dad, maligayang kaarawan sige. Pupuntahan ko muna ang mga bisita doon. Bigyan mo siya ng mineral water. Miss, magkano ang bayad sa'yo kada buwan para sumama kay Fusian? Bibigyan kita ng 3 beses, hindi, 10 beses na mas malaki umalis ka. Ah. Bakit ganyan ka makipag-usap kay Kuya Wang? Ang magustuhan ka ni Kuya Wang ay isang karangalan. Sa tingin mo ba sikat ka na dahil kasama mo si Fusian? Anong ginagawa nyo? VP Fu, tulungan niyo po ako. Wala na bang ibang problema? Anong itsura niya na palagi kang nakikitira sa labas? Simula ngayon, iuwi mo na siya sa bahay. Sige. Tingnan natin kung ano talaga ang gusto mo. VP Fu. Anong ginagawa mo rito? Nauuhaw ako, bumaba ako para uminom ng tubig. Ang lamang. VP Fu, nagbibiruan lang po kami. Kahit ang tao ng pamilya Fu ay kaya niyong hiyain. Mukhang ayaw niyo nang magtagal sa Kyoto. Paumanhin po, VP Fu paumanhin po, VP Fu. Hindi ko po kayo nakilala. Umalis na kayo aalis na po. VP Fu. Salamat po. Ganito mo ba inaakit ang anak ko? Binibini, ano ba talaga ang pakay mo? VP Fu, isa po akong ulila. Walang masasandalan, walang pamilya. Gusto ko lang pong humanap ng taong tutulong sa akin, masama po ba yun? Nianyan. Array. Paumanhin, dapat pala sinamahan kita. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Inasikaso ko na ang mga nambastos sa'yo kanina. Mula ngayon, wala nang mambabastos sa'yo. Kanina, mabuti na lang at iniligtas ako ni VP Fu. Salamat, Dad. Kung wala nang iba, aalis na kami. Tigil. VP Fu, anong problema? Sino ka ba talaga? Ako po ang girlfriend ng anak nyo, si Shen Nian. Hindi. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Gusto mo silang pag-awayin. Siyempre ang makita ang babaeng mahal niya na pakasalan ng sarili niyang ama. Sa tingin mo ba, hindi mababaliw si Fusian?
Kapag naiisip kong mababaliw siya, natutuwa ako. Niyan. Sa tingin ko, hindi pa rin ito ganoon kasigurado. Si Fu Nanchuan ay hindi si Fu Xian. Kung malaman niya ang iyong pakay, siguradong hindi kanya palalampasin. Huwag kang mag-alala, kumagat na sa pain si Fu Nanchuan. Ngayon, ang kailangan na lang gawin ay hintayang lumapit siya sa akin. Ma'am, pwede po bang pakitulungan akong i-zipper ito? Hindi ko pumabot. VP Fu, bakit po kayo? Bakit po kayo narito? Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa aking i-zipper ito para sa'yo? Akala ko po ay ang makeup artist pa umanhin po, VP Fu, pero bakit po kayo nandito? Ako ay isang shareholder ng Jingde University, normal lang na dumalo ako sa party bilang isang special guest, hindi ba? VP Fu, anong ginagawa nyo? Sinabi mo noong nakaraan na gusto mong humanap ng masasandalan. Bakit hindi mo iwan ang anak ko? Ako ang magiging sandalan mo. Ano po ang nagustuhan nyo sa akin, VP Fu? Dahil baka mukha ko ang yumaong asawa ninyo, si Jiang Ru. Ang mga mata mo ay kamukha ng sa kanya. Pero hindi siya tumitingin sa akin ng ganyan. At hindi niya ako tatanungin ng dahilan na tulad mo. Kung ganoon, ako pala talaga ang gusto nyo. Oo. Gusto kita. Kaya iwanan mo ang anak ko at sumama ka sa akin. Ang kayang ibigay niya sa'yo. Kaya ko ring ibigay. Ang hindi niya kayang ibigay sa'yo. Kaya ko pa ring ibigay. Niyan, handa ka na ba? Niyan. Niyan VP Fu, hindi ba't sinabi niyong gusto niyo ako? Bakit natatakot na kayo ngayon? Hindi pa niya pwedeng malaman ngayon. Pero malapit nang bumukas ang pinto. Ayos ka lang ba? Niyan. Sian, nagbibihis lang ako kanina. Bakit, pinaghihinalaan mo bang may lalaki ako? Hindi, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Nagbibihis ka lang ba talaga kanina? Mahirap ay zipper yan. Ako na. Ayan. Magsisimula na ang party. Tara na, sige. Og. Kung gusto mo ng sandalan, ako ang pinakamagandang pagpipilian mo. Niyan. Nasaan ka? Saan ka galing kanina? Fu Xian. Maghiwalay na tayo. Niyan. Bakit tayo maghihiwalay? May nagawa ba akong mali? Wala kang ginawang mali, yung Master Fu, ako lang ang hindi karapat-dapat. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya sana, yung Master Fu, huwag mo na akong guluhin pa. Niyan, ayaw kong makipaghiwalay, mahal na mahal kita. May nagsabi ba sa'yo ng kung ano-ano? Ano ba talaga ang dahilan? Mahal mo ako. Kung hindi ako pumasa sa pagsubok mo, mamahalin mo pa rin ba ako? Alam mo pala. Oo, alam ko. Ipagpalit ang isang tunay na puso sa 500,000. Fu Xian. Masaya bang paglaruan ang damdamin ng iba? Nakakaramdam ka ba ng tagumpay? Hindi. Nagkamali talaga ako noon. Pero ngayon, mahal na talaga kita. Sadyang magpanggap na mahirap para paglaruan at hiyain ang mga babaeng mukhang pera. Fu Xian, kung isang araw ay hindi mo na ako mahalin, saan mo ako itatapon at hihiyin?
Hindi. Tama na. Pagod na akong makipaglaro sa'yo. Niyan, huwag kang umalis. Babawi ako sa'yo, basta't manatili ka sa tabi ko. Sian, ang itsura mo ngayon ay talagang nakakatakot. Fu Sian, namnamin mo ang pakiramdam ng isang pusong dinurog at itinapon sa basurahan. Niyan bitawan mo ako to, si Fu Sian miss na kita. Hiwalay na tayo. Bakit ka pa bumalik? Niyan, alam kong galit ka pa rin sa akin, ibabalik ko sa'yo ang utang ko. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Ano ba ang pinagsasabi mo? Niloko kita para sa isang bato. Ibinabalik ko sa'yo ang isang saksak. Niyan. Hindi kita kayang mawala. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Fu Sian. Nakakatawa ang itsura mo ngayon. Maawa ka sa akin. Kung hindi ka pa rin kontento, pwede mo akong saktan, murahin, kahit anong gusto mo. Patawarin mo na ako, pwede ba? Ayoko. Hindi ba't ikaw ang nagsabing laro-laro lang? Bakit mo sineryoso? Hindi. Dahil gustong-gusto ni VP Fu ang lugar na ito. Hindi na ako babalik dito. Nasaktan si Sian. Dahil ba sa'yo? Bakit, nasasaktan ka ba para sa kanya, Ginoong Fu? Nagkamali siya. Pero simula ngayon, ayaw ko nang lumapit ka pa sa kanya. Sa akin ka lang sasama, sige. Pwede akong manatili sa tabi mo, pero gusto kong manatili sa tabi mo ng may karangalan. Oh. Ano ang gusto mong mangyari? Narinig kong may taunang salo-salo ang pamilya Fu. Kaya mo bang ipakilala ako sa pamilya mo, Ginoong Fu? Gusto mo ang titulo bilang Mrs. Fu? Oo. Palagi namang malaki ang ambisyon ko. Hindi nyo ba alam yun, Ginoong Fu? Bukas ng gabi, sisanduan kita. Ginoong Fu, hindi nga ako nagkamali sa pagkilala sa inyo. Bakit siya nandito? Kuya Yan, noong nag-message ka sa akin, sakto namang narinig niya. Huwag kang magkamali, hindi ako naparito para pagtawanan ka. Bukas, magkakasama sa hapunan ng pamilya Fu, pinapunta ako ni Dad para sabihan ka. Alam ko na umalis ka na. Hoy. Kuya Yan, ano ba talaga ang sitwasyon mo? Wala lang. Nga pala, kumusta na yung ipinapahanap ko? Sino ang nagsabi kay Niyan tungkol sa nangyari noon? Hindi pa nahahanap. Kuya Yan, sa tingin mo ba matagal nang alam ni Hipag? Imposible. Kung alam niya, bakit pa siya lalapit sa akin? Kuya Yan, tama na. Kailangan kong manatili siya sa tabi ko. Kahit nagalit siya sa akin. Hindi ko siya bibitawan. Kuya, bakit? May mahalaga bang iaanunsyo sa selo-salo mamayang gabi? Oo, kuya, bakit? May problema ba sa kumpanya? Oo nga. Dad, ano ba talaga ang gagawin mo? Nandito ako ngayon para ipakilala sa inyo ang isang tao. Ipinakikilala ko sa inyong lahat. Siya ang aking nobya. Magpapakasal kami sa susunod na buwan. Magandang araw sa lahat, ako ang nobya ni Nanchuan, si Shen Lian. Kaya,
Ito pala ang dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay sa akin. Magsalita ka sapat na maghinay-hinay ka sa harap ng mga nakakatanda. Maghinay-hinay. Ikaw ang tatay ko, inagaw mo ang nobyo ko, anong klaseng nakakatanda ka? Shen Nian, pinilit ka lang niya, hindi ba? Hindi mo ito kagustuhan, tama? Fu Xian, hiwalay na tayo. Ang pagsama ko kay Nanchuan ay kagustuhan ko. Kasinungalingan. Kuya. Ano ba talaga ang nangyayari? Kaninong tao ba talaga itong si Miss Shen? Ikatlong kapatid, hindi mo pa ba nakikita? Hindi mo ba napapansin na itong si Miss Shen ay pamilyar ang itsura? Kuya, niloloko mo ako. Ang kasal namin ni Shen Nian ay sa ika-7 ng susunod na buwan, ipapadala namin sa inyo ang mga imbitasyon. Kung wala nang iba, Dad, aalis na kami. Shi Nian. Huwag kang sumama sa kanya, iwanan mo siya, pakiusap. Si Xian, siya na ang magiging stepmother mo. Bitawan mo ako, stepmother. Paano mo nagawa sa akin ito? Fu Xian, bitawan mo siya. Bitaw. Sa panaginip mo. Bitaw-bitawan mo ako, bitaw. Fu Xian, bitawan mo ako Fu Xian. Umalis ka, Shen Nian. Ako, si Fu Xian. Ano bang nagawa kong masama sa'yo? Kahit anong gustuhin mo, ibibigay ko sa'yo, bakit kailangan mong akitin si Dad? Kung sino man ang gusto ko, kung sino man ang gusto kong akitin, anong pakialam mo? Sa tingin mo, bakit kanya magugustuhan? Pinaglalaroan ka lang niya, hindi mo ba naiintindihan ang salitang pinaglalaroan? Fu Xian, huwag kang magpanggap na banal, hindi ka ba kailanman naglaro ng damdamin ng iba? Hindi ito pareho. Hindi mo alam kung gaano siya kasama. Kahanga mo ang nanay ko, pero hindi kanya mamahalin, paglalaroan ka lang niya hanggang mamatay ka, anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam kung gaano kalakas ang pagnanasa niya sa nanay ko. Yang mga mata mo ang magpapahamak sa'yo. Nian, iwanan mo siya, isasama kita, okay? Fu Xian, huwag ka nang umasa. Wala akong pakialam, na ngako siyang papakasalan niya ako. Mula ngayon, ako na ang pinakamarangal na babae sa Kyoto. Dahil lang sa mga yan. Hindi ako naniniwala. Nian, sabi mo mahal mo ako. Sabi mo hinding-hindi mo ako iiwan. Fu Xian, lahat ng sinabi ko ay kasinungalingan. Kailan may hindi kita minahal? Hindi mo ako mahal. Bakit ka lumapit sa akin? Dahil galit ako sa'yo. Mula noong una akong lumapit sa'yo. Ang plano ko ay paibigin ka, para maranasan mo rin ang pakiramdam na may yumuyurak sa puso mo. Alam mo ba, sa tuwing sinasabi mong mahal mo ako, nasusuklam ako. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat magsalita ng pag-ibig. Dapat alam mo kung paano. Kaya pala, niloloko mo lang ako sa simula't sapol. Hello, Miss Shen. Miss Shen, malapit nang umuwi si Sir, na ihanda na po ang inyong silid, dito po kayo. Sige. Miss Shen, napakagaling niyo talagang dumiskarte. Hindi ko akalain na ang pagpilit kay Cheng Yao sa kamatayan noon ay maglalabas pala sa'yo, na ngayon ay asawa niya Cheng Yao. Cheng Yao, mas interesante ang kapatid mo kaysa sa'yo. Bakit puro puti, Miss Shen? Lahat po ito ay utos ni Sir. Sabi po ni Sir, malaya niyo pong gamitin ang lahat ng bagay dito. At itong card, bigay din po ni Sir sa inyo.
Maaari niyo pong gamitin kahit kailan. Hawakan mo ang card. Mula ngayon, kung may magustuhan ka, bilhin mo agad. Sige. HMM. Bagay na bagay sa'yo ang puti. Tama. Hayaan mo lang na nakalugay. Gusto ko yan. Mukhang totoo ang mga sabi-sabi gusto ni Fu Nanchuan na magsuot ng puti ang mga kerida niya. Kung hindi ako nagkakamali, ito lahat ang mga gusto at kinasanayan ni Jiang Ro noong nabubuhay pa siya. Sige. Basta gusto ni Mr. Fu. Gagawin ko lahat. Ikaw na. Ikaw na. Sabi niya galit siya sa akin, pero hindi ko maintindihan. Imbestigahan mo para sa akin kung bakit siya galit sa akin, Kuya Yin, isang babae lang naman yan, di ba? Kung wala si Shen Nian, marami pang ibang babae, bakit kailangan pang paghirapan? Si Shen Nian lang ang gusto ko, siya lang. Nagkataon lang, nandito rin pala si Kuya. Yeah. Hindi ko akalain na ang tanyag nating Fu Xiao, darating ang araw na magkakaganto dahil sa pag-ibig. Maaga kang umalis noong araw na iyon, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Kuya, natatandaan mo ba yung kidnapang sa bidding? Si Miss Shen mismo ang nag-alok na tumulong. Anong sinasabi mo, Fu Xian? Ngayon alam mo na kung sino ang nagmumukhang tanga. Pinapaikot-ikot lang ng isang babae. Nakakatawa. Kuya Ning. Imposible pupuntahan ko siya para tanungin kumalma ka Kuya Yo, kumalma ka. Kiki. Kiki, Mr. Fu. Anong ginagawa nyo? Ayaw mo ba? Noon, gustong-gusto ni Aaron na nakatali ng ganito, tahimik ko lang siyang pinapanood na nagpupumiglas. Pakawalan niyo ako, Mr. Fu, ayoko ng ganito. SHHH. Hindi dapat nagsasalita ang mga patay, ang lakas ng loob mong kagatin ako. Fu Nanchuan. Pakawalan mo ako. Kagatin ako. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Tama. Ganyang-ganyan nga. Mr. Fu. Hindi ito masaya. Maglaro tayo ng mas masaya, okay? Oh. Anian, paano mo gustong maglaro? Pakawalan mo muna ako, tapos sasabihin ko sa'yo. Sinungaling, ganyan mo rin sinabi noon para pakawalan kita. Pero pagtalikod mo, umibig ka sa iba. Tanging sa pagtali sa'yo dito at pagbali ng mga binti mo. Kalang mananatili sa tabi ko. Apakawalan mo ako. Baliw ka, pakawalan mo ako, manahimik ka. Pakawalan mo ako, ah. Anian, lumabas ka na hindi pa tapos ang laro. Bakit may litrato ni ate dito? Huwag mong sabihing si ate noon ay inalipusta ni Fu Nanchuan. Ah. Shen Nian, honey. Nian. Ah. Yang sugat mo, gawa ba yan ni Dad? May isa pa akong tanong sa'yo. Sige, magtanong ka. Yung kaso ng kidnapang, plinano niyo ni Zhou Nanxing, di ba? Oo. Tama siya. Nagkamukha nga akong katawa-tawa. Huwag kang umalis. Nian, magsimula tayong muli, okay? Isipin na lang nating walang nangyari. Sa tingin mo ba, palalagpasin ako ni Fu Nanchuan? Huwag kang matakot.
Dadalhin kita sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Magsisimula tayong muli. Sige. Kung gayon, mangako ka sa akin ng isang bagay. Basta kaya kong gawin, lahat ay ipapangako ko sa'yo. Fu Xian, tulungan mo akong patayin si Fu Nanchuan. Pero ama ko siya. Paano ko magagawa yun sa kanya? Kung gayon, alam mo ba kung ano ang mga ginawa niya sa akin? Ang ate ko ay pinahirapan niya hanggang mamatay. Ang ate mo? Oo, ang pangalan ng ate ko ay Cheng Yao. Ang mga magulang ko rin, ipinabugbog niya hanggang mamatay. Hindi ako si Shen Nian. Ang pangalan ko ay Cheng Nian. Ang mga bagay na ginawa niya sa akin. Sa tingin mo ba dapat ko siyang patawarin? Kadena. Lumapit ka sa akin para lang maghiganti. Oo, ikaw. Kahit na hindi mo kayang saktan siya, hindi mo ba alam na ang nanay mo ay pinahirapan din niya hanggang mamatay? Boy, kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa study room ni Fu Nanchuan at malalaman mo ang lahat. Nakabalik ka na. Akala ko ayaw mo na akong kilalanin bilang ama mo. Karapat-dapat ka bang maging ama ko? Tanong ko sa'yo, ano ang tungkol sa lihim na silid na ito? Ikaw ba ang nagpahirap sa mga babaeng iyon? At saka, ano ba talaga ang nangyari sa pagkamatay ni inay? Hindi ba't alam mo na pagkatapos ng aksidente sa sasakyan ng nanay mo, napilayan siya at naging malungkutin? Namatay siya sa sakit. Sinungaling malinaw na pinahirapan mo siya hanggang mamatay. May sinabi na naman ba sa'yo ang babaeng si Shen Nian? Sinasabi ko sa'yo, namatay sa sakit ang nanay mo. Hindi ka lolokohin ni Dad. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Mula pagkabata, niloloko mo na ako, sabi mo. Ang nanay ko ay isang masamang babae na mukhang pera. Hindi siya karapat-dapat maging isang ina. Lahat ng iyon ay kasinungalingan mo. Manahimik ka kung gusto kanyang iwan, isa kang tunay na baliw. Sa tingin mo ako lang ang nagsinungaling sa'yo. Si Shen Nian, niloloko ka niya sa simula't sa pool, sinabi ba niya sa'yo? Na hindi Shen Nian ang pangalan niya, kundi Cheng Nian. Ang kanyang kapatid, at ang buong pamilya niya, ako ang pumatay. Kayong dalawa, hinding-hindi magiging posible sa buhay na ito. Alam ko. Fu Nanchuan. Ang pagkamatay ni inay at ang pagkalipol ng pamilya Cheng. Pareho tayong hindi makakatakas. Sa wakas, dumating ka na. Tandaan mo ang sinabi ko, 1-2 Fu Nanchuan, inumin mo yan. Young Master, hindi ko po talaga kaya. Wang Ma, isipin mo ang anak mo. Kung ayaw mong mamatay siya, sumunod ka na lang. Kahit anong sabihin mo, gagawin ko. Ayan, ganyan nga, huwag kang mag-alala, si Fu Nanchuan ay ama ko. Paano ko naman siya sasaktan? Tandaan mo, kailangan mong makita mismo na ininom niya ito. Sige po. Kapag namatay si Fu Nanchuan, ang Fu Group ay mapapasa kamay ko na. Anong pitang aso? Sa wakas, dumating ka na. Hindi ba't sabi mo gusto mong makita ang mga magulang ko? Nandito sila. Tingnan mo silang mabuti. Patawad. Patawad. Ang patawad mo, mabubuhay ba ang mga magulang ko? Mabubuhay ba ang ate ko? Alam ko, kahit anong gawin ko ngayon, hindi na maibabalik ang lahat. Kaya, mas galit ako sa'yo kaysa sa ama mo. Mas galit ako sa'yo. Kung hindi ka nagkaroon ng ugnayan sa ate ko, hindi makikita ni Fu Nanchuan ang ate ko. At ang mga magulang ko, hindi sana pinagsamantalahan at pinatay dahil walang bantay sa bahay. Kaya lahat ng ito, responsibilidad mo. Oo, Nian. Kailanman ay hindi ko pinaglaruan ng kapatid mo, inaamin ko, nakita ko siya.
Pero wala akong ginawang masama sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit siya nakilala ni Dad. Kapatid ko, pamilya ko. Nagawa mo pa akong saktan, hindi ako. Alam mo ba, noong nakahandusay siya sa sarili niyang dugo. Nakatitig siya sa'yo ng husto. Hindi siya makapikit sa kamatayan. Kaya ang paglapit mo sa akin, lahat ng ginawa mo para sa akin, ay peke. Kailanman ay hindi mo ako minahal. Mahalin ka. Kung mamahalin kita, mas gugustuhin ko pang mamatay 5 taon na ang nakalipas. Magpakamatay ka na. Imposible. Ako at ang pamilya ninyong Fu. Hanggang kamatayan ang laban. Basta makuha ko ang ebidensya ng pag-abuso ni Fu Nanchuan sa mga babae. Siguradong may lalantad ko ang tunay niyang pagkatao. Anong nangyayari? Anian. Anong hinahanap mo? Ano ka? Hindi ko akalain. Ang pamilya Cheng noon, may nakaligtas pa palang isda sa lambat. Sinasabi ko sa'yo, dapat lumayo ka na lang. Bakit ka pa bumalik para magpakamatay? Kung hindi kita makikitang mamatay, paano ako mapapanatag? HMPH. Ang pamilya ko, ang Fu, ay narating ang katayuang ito ngayon. Paano naman ito matatalo ng isang babae lang? Huwag kang managinip. Anian, magkamukha talaga kayo ni Jiang Ro. Pareho kayong gustong tumingin sa akin ng may ganitong pagkamuhi. Napakabuti ko sa inyo. Bakit kailangan niyo akong kalabanin? Dahil nakakadiri ka, hindi ka mahal ni Jiang Ro. Walang nagmamahal sa'yo, isa kang kaawa-awang walang nagmamahal. Manahimik ka. Minahal kita ng lubos, ibinigay ko sa'yo ang lahat. Pero bakit pinili mo pa rin ang isang walang kwenta? Bakit, Fu Nanchuan? Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Fu Xian, pinalaki kita ng maraming taon. At ngayon, para sa isang babae, kakalabanin mo ang sarili mong ama. Siya ang babaeng mahal ko. Kahit galit siya sa akin o gusto niya akong patayin, tatanggapin ko. Hindi ko hahayaang manatili ang ganitong babae sa tabi mo, ituring mo na lang na wala kang anak, Fu Xian. Hindi ba mas mahalaga ang lahat sa pamilya Fu kaysa sa babaeng ito? Ang ganitong pamilya Fu. Kinasusuklaman ko ikaw. May malay pa ang pasyente. Pero kung madyay gising pa siya, hindi natin masabi. Baka manatili siyang ganyan habang buhay. Bantayan mo muna siya. Na-diagnose si Fu Nanchuan bilang comatose. Nian. Alam kong maraming masamang ginawa si Dad sa'yo. Nagbayad na siya ngayon. Pwede mo na bang kalimutan ang nakaraan? Pagbabayad, nararapat lang sa kanya yun. Ang taong tulad niya ay dapat mamatay ng 1,000 beses. Alam kong galit ka sa kanya. Pero tapos na ang lahat ngayon. Sana'y patawarin mo na ang sarili mo. Huwag ka nang mamuhay sa galit. Fu Xian, hindi mo ba alam? Sinira niya ang buong buhay ko, ako na ang babawi sa'yo. Mula ngayon, wala nang mga api sa'yo. Magsimula tayong muli. Fu Xian. Sa tingin mo ba talaga kaya kung makasama ang anak ng kaaway ko? Kaya iiwan mo ako? Hindi kita hahayaang umalis. Anong ibig mong sabihin? Mula ngayon, kung wala akong utos, mananatili ka lang sa tabi ko. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo akong muli. Fu Xian, gago ka. Fu Xian. Fu Xian. Miss Shen, oras na po para sa check-up. Umalis ka na, napakalungkot. Isuot mo ang damit ng nurse, itatakas kita dito.
Kuya Zelen, salamat sa'yo. Kapatid kita, huwag kang magpasalamat. Pero, nag-aalala pa rin ako na hindi ka hahayaang umalis ni Fusian dito. At least, hindi niya ako sasaktan. Nian, huwag mong sabihing nagkakagusto ka na kay Fusian. Siguro. Kung hindi lang siya anak ni Fu Nanchuan. Palem, Fusian. Kuya Zelen. Nakatakas na ba tayo? Patawad, hindi kita nagawang itakas dito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, ako ang masyadong walang silbi, hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla na lang akong nahilo. Nian, hindi na tayo dapat masangkot pa sa pamilya Fu. Ang tungkol sa pagbubuntis, pag-usapan na lang natin sa susunod. Naglagay na ng mga bantay si Fusian sa pintuan, hindi kita maitatakas. Pero maniwala ka sa akin, hahanap ako ng paraan para maitakas ka. Ipapakita ko sa iyo. Nailigaw ko na ang mga bantay, may 10 minuto lang tayo. Fusian, pakawalan mo na si Cheng Nian, pagod na siya. Kuya Zelen. Umalis ka na. Sasama ako sa'yo. Pero kailangan mong pakawalan si Kuya Zelen. Lumapit ka muna, at papakawalan ko siya. Nini, hindi kita pwedeng iwan dito. Anong ginagawa ninyo? Huwag niyo siyang saktan kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang saktan nila siya ni Anyan, kahit galit ka sa akin. Pananatilihin pa rin kita sa tabi ko, Fusiye, hayop ka. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Fusiye, hanggat hindi mo ako mapapatay ngayon, siguradong aalisin ko siya dito. Akala mo hindi ko kaya? Chen Nian. Kuya Zelen. Pasensya na, hindi ko na talaga kaya. Nini, buntis ka. Buntis ka, Nian. Sasabihin ko sana. Plano kong sabihin sa'yo kapag nakaalis na tayo dito. Huwag mong sasaktan ang sarili mo, okay? It's a beautiful life, huwag mong saktan ang sarili mo, Shen Yu. Huwag mong saktan ang sarili mo. Kung ganun, pakawalan mo ako. Sasama ako sa'yo. Sige. Buntis si Miss Shen, 1 buwan na bukod sa medyo mahina ang katawan niya at kailangan ng pag-iingat, Dok. Kulang siya ng 1 kidney. May epekto ba yun sa panganganak niya? Kulang ng 1 kidney. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Kumpleto ang mga organ ni Miss Shen bukod sa malnutrition at pagiging anemic. Wala siyang ibang sintomas. Nian, sobra mo akong niloko. Pero buti na lang, lahat pala ay kasinungalingan. Plano mo ba akong ikulong dito habang buhay? Paano ko naman magagawa yon? Nian. Isilang mo ang batang ito. Mamahalin natin siya ng magkasama. Kapag naayos na ang mga problema sa Fu Corporation, pupunta tayo sa lugar na gusto mo at mamumuhay ng maayos. Magiging maayos din ang lahat. Hindi dapat isinilang sa mundong ito ang batang yan. At hinding-hindi ko siya isisilang. Anak mo rin siya, hindi mo ba siya kayang panatilihin? May malalim na alitan tayo, umaasa ka pa bang magkakaanak ako para sa'yo? Fusiye, masyado ka namang inosente. Nian. Ano ba talaga ang dapat kong gawin sa'yo? Sir Fu, ayaw pa rin kumain ni Miss Shen, kung ganoon, bigyan niyo siya ng nutrient injection. Sir Fu, mahina ang katawan ni Miss Shen. Kung magpapatuloy to, siguradong hindi maliligtas ang bata. Ano man ang mangyari, kailangang iligtas ang bata. Mauna ka nang lumabas. Halika. Nian.
Kahit hindi para sa bata, kailangan mo pa rin kumain. Mamatay ka kung magpapatuloy ka ng ganyan. Anong pinagkaiba ng pagkakakulong dito sa kamatayan? Niyan yan, isilang mo ang bata. Kung gusto mong umalis o manatili, susundin kita. Imposible. Shen Nian. Anak mo rin ito, bakit ka napakawalang puso? Kung hindi naman dapat na buhay, bakit pa mananatili sa mundong ito? Kuya. Narinig kong buntis si Miss Shen. Congratulations, sinabi ko na. Huwag mo akong tawaging kuya. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga ginagawa mo sa Fu Corporation. Naghirap kang bumalik sa pamilya Fu para lang sa Fu Group, di ba? Pero sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi ipapamana ng Fu Corporation ang yaman nito sa isang anak sa labas na hindi malinaw ang pinagmulan. Talaga. Pero matagal nang ipinahayag ni Papa sa publiko ang pagiging tagapagmana ko. Pareho tayong may karapatang magmana. At saka, umiikot lang ang mundo mo sa isang babae araw-araw. Baka nakalimutan mo na kung ano ang itsura ng Fu Corporation. Oh, sige. Tingnan natin kung maaagaw mo sa akin ang Fu Corporation. Sige. Siye, bakit ka pa rin umiinom dito? Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Siye, narinig ko kay Papa, si Fu Nanxing ay nanunuhol ng mga shareholder sa kumpanya ngayon. Kung hindi ka magtitiis at lalaban, mapupunta na talaga sa kanya ang Fu Group. Anong kinatatakot mo? O baka iniisip mo ring mas magaling siya sa akin? Hindi yun ang ibig kong sabihin, nag-aalala ako sa'yo. Siye, bakit ka naging ganito? Hindi ko rin alam. Lahat sila sinasabi sa akin na masama si Shen Nian. Pero mahal ko siya. Pero galit siya sa akin. Hindi ko na rin alam. Sabihin mo. Bakit nagpakamatay si Cheng Yao noon? Pilit na pagpapakasal. Imbestigahan mo kung ano talaga ang nangyari kay Cheng Yao. Sige, iimbestigahan ko na ngayon. Shen Nian, hihintayin kita sa labas. Hindi ako aalis hanggat hindi ka dumarating. Sir, nalaman ko na. May kababalaghan nga sa pagkamatay ni Cheng Yao. Nian yan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Bakit mo ako tinutulungan? Ang dami nang naitulong sa akin ni Miss Shen. Tama lang natulungan kita kahit isang beses, di ba? Gusto mo lang namang makitang nahihirapan si Fu Siye, huwag mo nang palabasin na napakabuti mo. Sige, tama ka. Pwede mo ba akong tulungan ulit? Sabihin mo. Tulungan mo akong maghanda para sa abortion. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Parang ako na rin ang pumatay sa anak niya. Sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam. Kung nagsisisi ka, pwede kitang ibalik ngayon din. Hindi. Hindi ka ba natatakot sa ganti ni Fu Siye? Matagal na akong hindi takot sa kanya. Boss, paparating na si Fu Siye. Shen Nian, pigilan niyo siya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang operasyon. Shen Nian, huwag mong saktan ang anak natin. Shen Nian, ikaw nagmamakaawa ako sa'yo, pakawalan mo siya ikaw. Tumabi. Ikaw. Fu Siye. Ang makita ang sarili mong anak na namamatay.
Siguradong masakit, no? Oo, ganyan nga. Fu Siye. Lahat ng bagay na mahalaga sa'yo, sisirain ko. Matagal akong naghintay, nagplano ng maraming taon sa wakas. Sa wakas, makikita na kitang kaawa-awang nawawalan ng lahat. Papatayin din kita balang araw, sige, halika. Pero sa ngayon, hintayin mong lumabas si Shen Nian at tanungin mo siya mismo. Kung ano ang pakiramdam na patayin ang anak mo. Manahimik ka. Hindi ko akalain na ang mataas na si Fu Siye ay matatalo lang pala sa isang babae. Nakakatawa po Tanjay na, nakakatawa. Alice. Akala ko, kapag isinilang mo ang batang ito, unti-unti mo ring matatanggap ang lahat. Nagkamali ako. Shen Nian. Ngayong nakikita mo akong ganito. Masaya ka na ba? Hanggang dito na lang tayo. Ang katotohanang gusto mo. Tingnan mo. Kung sino ang pumatay sa ate mo. Ah. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo yan. Sige pa, tulong-tulong. Nanxing, anong ginagawa natin dito? Dinala kita rito para ipakilala sa isang napaka-importanteng tao. Kailangan ko bang maghanda ng kahit ano? Ganito lang, magugustuhan ka niya. Oo, good girl. Mr. Fu, dinala ko na siya, tingnan niyo po. Hello, Mr. Fu. Ako po si Cheng Yao, girlfriend ni Nanxing. Ang mga mata mo, kamukha ng mahal ko. Nanxing. Miss Cheng, maglaro tayo, gusto mo? Huwag Nanxing. Nanxing, ayoko Nanxing. Tulungan mo ako, Nanxing. Nanxing. Ha ha ha. Ah. 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 Hinding-hindi na kita ipapadala ulit dito. Ipinapangako ko. Ipinapangako ko. Ah, tatalon ako mula sa rooftop ng eskwelahan. Fuck. Ayokong mamatay. Pakiusap, pakawalan mo na ako, ayokong mamatay, ayaw ni Iyaw. Anong gagawin natin? Kung ganun, hahanapin ko si Chen Nian. Huwag-huwag, siguradong magugustuhan siya ni Mr. Chen. Hindi. Huwag-huwag tawagan si Nian yan, huwag tawagan si Nian yan, pumapayag na ako. Pumapayag na ako sa iyo, ayan, ganyan dapat. Fu Siye. Gustong-gusto kita. Bakit mo ako pinaglaruan? Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang mga gold digger na tulad mo. Tungkol naman sa paglalaruan. Parang wala naman akong ginawa sa kanya, di ba? Hindi ba't pinahiram lang kita sa ilang kliyente? Kailangan bang magpakamatay dahil lang dun? Fu Siye. Gusto kong pakasalan mo ako, kung hindi. Tatalon ako. Ang babaeng tulad mo. Kahit mamatay ka pa ng 100 beses, hinding-hindi kita papakasalan. May tumalon sa building. Sabihan niyo agad ang teacher. Ha ha ha.
Ha ha ha. Hindi ba masyadong malupit kung sasabihin natin sa kanya ang katotohanan? Alam ko ang pakiramdam ng maloko. Kaya mas dapat niyang malaman ang totoo. Lalo na't pareho tayong nagbayad ng malaking halaga. Siye, ngayong malinaw na ang hindi pagkakaunawaan. Magkakabalikan pa ba kayo? Hindi ko alam. Sige na, gawin mo na ang ipinapagawa ko sa'yo. Anong gagawin ninyo, Miss Shen? May nagutos na dalhin ka sa isang private island ligtas doon. Gusto kong hanapin ang gagoong yun, kunin niyo siya. Huwag mong sisihin ang mama mo si Papa ang hindi nakapagprotekta sa inyo. Hindi ko man lang nahayaang makita mo ang mundong ito. Patawad. Ipaghihiganti kita. Mula ngayon, mamuhay ka ng maayos. Niyan. Palem. Naihatid ba siya ng ligtas? Kuya Gia, pasensya na. Nakatakas si Miss Shen ano. Nasa kalagitnaan kami ng biyahe nang biglang nagkasakit-sakitan si Miss Shen. Sa isang iglap na hindi ako nakatingin, tinakbo na niya ang sasakyan. Kung hindi mo siya mahanap, huwag ka nang bumalik. Niyan, ganoon ba talaga kahalaga sa'yo ang paghihiganti? Zhou Jia, bantayan mong maigi si Zhou Nanxing. Sabihan mo ako agad sa anumang kilos niya. Zhou Nanxing, ihahatid na kita ngayon para makita ang ate ko. Nababaliw ka na ba? Fu Siye, bitawan mo ako kung maghihiganti ka ngayon, kahit magtagumpay ka, makukulong ka pa rin. Masisira na ang buong buhay mo, hindi mahalaga, tulungan mo ako ulit, pwede ba? Kumalma ka. Bakit ka nandito? O sadya ka bang pumunta dito para pigilan ako? Nasa baba lang ang party ng Fu Corporation. Hindi ba't normal lang na nandito ako? Sinabi ni Zhao Wenshuan na nakatakas ka. Alam kong babalik ka para maghiganti. Fu Siye. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon, pwede ba? Shen Nian. Gagamitin mo na naman ako. Wala ka bang nararamdamang kahit kititing na konsensya sa akin? O dahil mahal kita, kaya malaya mo akong nasasaktan? Naiintindihan ko na. Ang paghihiganti ko, ako na ang bahala. Dahil hindi ako balak tulungan ni Young Master Fu. Pakiusap, huwag mo na rin akong pigilan sa hinaharap. Huling beses. Tutulungan kitang kalabanin si Zhou Nanxing. Pero kailangan mong makinig sa akin, sige. Ito ang mga ebidensya na si Zhou Nanxing ang nagtulak kay Cheng Yao para magpakamatay noon, pero baka hindi sapat ang mga ito. Sabi ni Papa, kalahati na ng Board of Directors ang sumusuporta kay Zhou Nanxing. Sa press conference na ito, baka si Zhou Nanxing na talaga ang magmamana ng negosyo. Huwag kang mag-alala. Hindi banta ang Board of Directors. At saka, may isa pa akong ebidensya ng krimen niya. Ano yon? Pagpatay sa sariling ama. Hindi ba't buhay pa si Tito Fu? Sinong nagsabing iisa lang ang tatay niya? Sa tingin mo, bakit namana ni Zhou Nanxing ang yaman ng pamilya Zhou? Grabe, hayop talaga. Huwag ka munang pumunta sa press conference sa makalawa. Pababayaran ko kay Zhou Nanxing ang lahat. Hindi. Gusto kong makita mismo ang tuluyan niyang pagbagsak. Ate, nahanap ko na ang kaaway mo. Sa pagkakataong ito, sabay natin siyang panoorin na mapunta sa impyerno. Welcome sa lahat sa product launch ng aming Fu Corporation. Bukod sa product launch, pipili rin ang Board of Directors ng bagong chairman mula sa 2 tagapagmana.
para pamunuan ng Fushi patungo sa mas malayo. Simulan na ang botohan. Fusiye, alam mo namang matatalo ka, bakit kailangan mo pang mapahiya? Hindi pa tayo sigurado dyan. Baka ikaw ang mapahiya. Ang resulta ng botohan, mula sa 30 shareholders ng board, 16 na boto ang para kay Fu Nanxing mula ngayong araw. Si Fu Nanxing na ang bagong chairman ng ating Fushi Group. Inaanyayahan po natin si Chairman Fu na magbigay ng kanyang mensahe. Sabi mo. Salamat sa lahat ng shareholders sa inyong pagtitiwala. Ako, si Fu Nanxing, ay siguradong pamumunuan kayong lahat, para dalhin ang Fushi sa mas mataas at mas malayo sandali. Tumututol ako. Shen Nian, anong ginagawa mo rito? Malalaman mo rin. Huwag kayong magpaloko sa basurang yan. Si Fu Nanxing ay nang-rape ng isang dalaga at pinilit ang isang inosenteng babae na magpakamatay. Ang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat magmana ng Fushi. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo, HMP. Ito ang ebidensya. Paninirang puri yan. Mga gwardya, palabasin niyo ang baliw na babaeng ito. Tingnan ko kung sino ang mangangahas. Bakit kayo nagulat? Hindi ba't ikaw ang may gawa ng lahat ng yan? Sa mga nakaraang taon, marami akong sinagot na kasalanan para sa'yo, muntik ka nang magtagumpay. Oh, ano ngayon? Ang nangabuso sa dalaga ay si Fu Nanchuan kung tutuusin. Anong kinalaman yan sa akin? Ikaw talaga ang mabuting anak ni Papa. Hindi ko lang alam kung ano ang mararamdaman ni Zhou Xianhui na nagpalaki sa'yo ng 18 taon. Bakit mo siya binabanggit? Bakit ka natataranta? Hindi ka na tagapagmana ng Fushi Group ngayon. Umalis ka na ngayon din, mga gwardya, palabasin niyo ang mga taong to, huwag ninyong ipagkakalat ang nangyari ngayon. Ano pang hinihintay ninyo? Inirereport ko ang presidente ng Fushi na si Fu Nanxing sa pagpatay sa pinuno ng pamilya Zhou, si Zhou Xianhui. Ito ang ebidensya, kalokohan. Ikaw, Fu Nanxing. Paanong magiging karapat-dapat magmana sa pamilya Fu ang isang taong ganyan ng pag-uugali? Kahit ang tigre, hindi kinakain ng sariling anak. Ang daming taon kang inalagaan ni Zhou Xianhui, pero kasamaan pa ang isinukli mo, isa ka talagang basura. Anong alam ninyo? Manahimik kayong lahat. Fu Nanxing, kumpleto na ang ebidensya. Ang naghihintay na lang sa'yo ay ang parusa ng batas. Ang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundo. Hindi ako karapat-dapat, pero hindi ba't lahat kayo ay napaikot ko lang? Lalo na ikaw. Fu Siye, isa ka talagang putang inang tanga, pinalaglag na ni Shen Nian ang anak mo. Pero handa ka pa ring tulungan siya, oo. Hulihin niyo siya, dalhin sa presinto. Huwag kayong lalapit. Huwag kang lumapit, anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Fu Siye, ngayon, hahayaan kitang makita mismo ang pinakamamahal mong tao na mamatay sa harap mo. Akala mo ba makakatakas ka pa? Fu Siye, hindi ako takot mamatay, patayin mo siya. Papakawalan kita, huwag mo siyang sasaktan. Mukhang may ayaw kang mamatay, padaanin niyo ako. Hahaha, hindi ka makakatakas. Takas. Kailanman, hindi ko inisip na tumakas. Ang gusto ko ay ang buhay niya, ni Fu Siye. Nahanap na ang lokasyon. Nasa labas ng syudad. Si Zhou Nanxing. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Si Zhou Nanxing ay walang planong tumakas. Huang Zuan, may ipapakiusap ako sa'yo. Sige po, sir. MM.
Fu Siye, pakiusap, huwag kang pumunta. Zhou Nanxing, nandito na ako. Pakawalan mo si Shen Nian. Young Master Fu, hindi ka naman siguro nagdala ng mga tauhan, no? Huwag kang mag-alala. Hindi ko isusugal ang buhay ni Shen Nian. Fu Siye, bakit ka pa pumunta? Huwag kang pumunta rito, huwag kang matakot, Nian yan. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Fu Siye. Kung ayaw mong makita si Shen Nian na maging abo, sumunod ka na lang ng maayos, sige. Makikinig ako sa'yo, lumuhod ka. Fu Siye. Huwag, ganyan. Hindi ito sulit. Ang sunod sa Niren dapat ko talagang ipakita kay Fu Nanjuo yan, ang kanyang mayabang na anak. Na parang asong nakaluhod sa harap ko. Fu Siye, umalis ka na, alis putan jay na oh. Oh. If you want to die. No. Oh. Fu Sinian. Alam na alam mong ginagamit lang kita. Bakit ang bait mo pa rin sa akin? Dahil mahal kita. Fu Sinian, PTA. Ah. Wag kang lalapit. Fu Sinian. Ngayon, hahayaan kitang panoorin ang taong pinakamamahal mo na mamatay sa harap mo. Pahihirapan kita habang buhay. This is so much shit. Shit. Who's ya? Nakita mo ba? Sadyang matigas ang buhay ko. Bakit ako nandito? Hindi mo ba talaga natatandaan? Nasaan si Fu Sinian? Nasaan si Fu Sinian? Ayos lang ba siya? Si kuya yan patay na siya. Patay na. Patay na si Fu Sinian. Imposible. Imposibleng mamatay si Fu Sinian. Anong nangyari, Nian yan? Masama ba ang pakiramdam mo? Ayos ka lang pala. Isang masamang panaginip lang pala. Shen Nian. Ganyan ka mag-alala. Mahal mo na ba talaga siya? Nian yan, huwag kang mag-alala. Patay na si Zhou Nanxing. Nakapaghiganti ka na. Tapos na ang lahat. Tapos na rin tayo. Hayaan na nating bumalik sa dati ang lahat. Maghiwalay na tayo. Hindi ako naniniwalang wala kang nararamdaman para sa akin. Bakit hindi tayo pwedeng magsimula ulit? Alam kong inosente ka. Pero may hidwaan ng dugo sa pagitan natin. Fu Sinian, ang pagkikita natin ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Hayaan na nating bumalik sa dati ang lahat. Kung talagang mahal mo ako. Pakawalan mo na ako. Ito ang babaeng gusto ko. Ang pangalan niya ay Chen Nian. Tita Jiang, ako po si Chen Nian. Chen Nian, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pakinggan mo muna bago ka magdesisyong umalis. Anong sasabihin mo? Tingnan mo muna ito. Ang dokumentong ito ay ibinigay sa akin ni Kuya Yan bago kanya iligtas. Sinabi niya sa akin. Kung may mangyari sa kanya, ibigay ko sa'yo lahat ng materyales.
Alam kong may alitan sa pagitan ninyo ni Kuya Yan. Pero totoong mahal ka ni Kuya Yan. Paano siya alam kung naging malupit sa'yo si Kuya Yan dati? At nakagawa siya ng ilang pagkakamali. Pero dapat nararamdaman mo na patay siya sa'yo. Kung iiwan mo siya, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Hindi ko akalain na may tao palang nag-iisip para sa kanya. Sa madaling salita, sana'y pag-isipan mong mabuti, hindi na kailangan. Umuwi ka na. Ganyan ka na ba talaga kawalang puso? Pakisabi kay Fu si Nian. Buntis na si Chen Nian. Sinubukan ko na ring ipaglaban para sa kanya, nasa sa kanya na kung sasamantalahin niya ang pagkakataong ito o hindi. Chen Nian, hindi mo ba talaga siya mahal? Kuya Zelen, bakit pati ikaw ganyan ang tanong? Wala talagang pag-asa sa pagitan naming dalawa. Hindi mo siya mahal. Kung hindi mo siya mahal, bakit mo pinapanatili ang anak niya? Hello. Kuya Yan. Hahayaan mo na lang ba talagang umalis si Chen Nian? Kung pipilitin ko siyang manatili, mas lalo lang siyang magagalit sa akin. Kuya Yan, ayaw mo na bang subukan ulit? Anong gagamitin ko para panatilihin siya? Anak, may pinapasabi si Jiang Zuren sa'yo, sabi niya, hindi naman talaga ipinalaglag ni Chen Nian ang bata. Kuya Yan, kung gusto mo siyang habulin, may oras ka pa. Paano mo nalaman? Nalaman ko noong hinawakan ko ang pulso mo kanina. Niyan yan. Ang ate mo, at ang tito at tita mo. Ang gusto nilang makita ay ang mamuhay ka ng masaya. Hindi yung nabubuhay ka sa nakaraan. At miserable ang buhay mo sa kasalukuyan. Pero hindi ko naman dapat siya minahal, walang bagay na dapat o hindi dapat. Niyan yan, dahil pinili mong panatilihin ang anak niya, nakatadhana na kayong dalawa na maging magkaugnay. Huwag na huwag mong hahayaang magsisi ka sa huli. Hayaan mo na. Tapos na ang lahat. Sige, nasabi ko na kay Zhao Wenxuan. Kung natatakot ka, ibigay mo na lang sa kanya ang karapatang pumili.